Let me go! Lalo pang nagpambigla si Glyza ngunit tinatinag ang dalawang kalalakihan na nakahawak sa kanya. Saan niyo ako dadalhin? Nainis namang lumingon ang isa sa tauhan ni Gian sa kanya. Pwede ba wag kang maingay? Nakakarindi na yung bunganga mo. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Tila baliwala siyang binitbit ng mga to hanggang sa makarating sila sa silid na pagkukulungan sa kanya. Nang buksan ng isa sa mga kalalakihan ng pinto, lalo siya nakaramdam ng takot. Pitiwan niyo ako. Nagawa niya masipa ang isa sa kanila. Agad naman napalingon sa kanya ang lalaki. Aba, talagang... Di na nito na ituloy ang pagsampal sa kanya na magsalita ang isa nilang kasama. Tama na yan. Ipasok na yan dito. Nakakagigil na kasi ang babaeng to eh. Magtimpi ka muna ngayon. Wala pang inuto si boss na pwede nating saktan ng babaeng yan. Siya pa rin ang fiancé ng boss natin. Baka biglang magbagong isip ni boss at patawarin niya yun bigla. Pinandilata naman ni Glyza ang lalaki. Narinig mo yon? Makalabas lang ako dito. Yari ka sa akin. Ngumisi naman ang lalaki. Yun ay kung sisikatan ka pa ng araw. Bumaling to sa mga kasamahan niya. Itali niyo na to. Pitiwan niyo ako? Pilit niyang kumawala ngunit mabilis siyang naitali ng mga lalaki. Nantuluyan siyang matali ng mga to agad nakuha ng atensyon ni Glyza ang isang babaeng nakatali. Mula sa maikli nitong buhok, tila nahuhulaan niya na kung sino yon. Nang mag-angat to ng tingin na kumpirma niya na ang kanyang hinala. Shera, anong ginawa nila sa iyo? Parang maluluha si Glyza sa nakita. Kitang-kita mga pasa sa mukha ng kanyang kaibigan. Glyza, halatang nanghihina ang tinig nito. Mag-reunion muna kayong dalawa? Malakas na natawa ang isa sa mga tauhan ni Gian. Agad namang napalingon si Glyza sa lalaki at masamang tiningnan. Umigting ang panga nito. Ani mo isa tong leon kung hindi lamang nakatali. Kanina pa sana siya nilapa. Matapang ka ha? Tingnan natin mamaya ang tapang mo. Pakawalan mo ko. Huwag kang duwag. Hamon niya sa lalaki. Tama na yan, Bruno. Tara na sa labas. Saway ng kasamahan nila. Nang tumalikod ang apat na kalalakihan, nagpumigla si Glyza sa pagkakatali. Mga duwag kayo. Nang tuluyang sumara ang pinto, nang lamang niya ay kinalma ang sarili. Agad din siyang napabaling sa kanyang kaibigan. Shera, are you okay? Kitang-kitang pag-aalala sa mukha niya. Tayong tangulang na isukli ni Shera. I'm sorry. Kasalanan ko to eh. Ako ang dahilan kung ba't nandito ka sa sitwasyon na to. I'm sorry. Para siyang maluluha. Pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang puso dahil sa itsura ng kanyang kaibigan. Shh! Huwag mong sisihin ang sarili mo, Glyza. Danger is part of my job. Napangawito tila nahirapan dahilan para lalong mahabag sa kanya si Glyza. Don't worry about me, Glyza. I've been in this kind of situation before. Konting pahinga magiging maayos na ulit ako. Ang dami mong sugat. Di niya na napigil ang maluha. Kasalanan ko to eh. Malayo to sa bituka, Glyza. I can survive this. Makakaligtas tayo. Makakaalis tayo ng buhay dito. Manalig lang tayo na makakaligtas tayo dito. Napasinghot si Glyza. Pinilit niyang pigilan ang kanyang pagluha. Lumabas na ang totoong pagkatao ni Gian Shera. Nanggaling mismo sa bibig niya na siyang pumatay sa kambal ko. Hindi malabong gawin niya rin sa atin ang ginawa niya kay Isabel. Kaya nga, mas lalong kailangan natin makalabas dito dahil walang iba magliligtas sa atin kundi sarili lang natin para mabigyan na rin ng hustisya si Isabel. Bumaling siya sa kanyang kaibigan. Alam mo, tama ka. Kailangan natin makalabas dito ng buhay para sa kapatid ko at para sa mga anak ko. Tama naman talaga ang kanyang kaibigan. Bakit siya panghihinaan ng loob ngayong meron siyang nakatagong armas? Kailangan natin makawala sa taling to, Glyza. Paano? Tell me, what do I need to do? Umawang ang labi ni Shera upang magsalita, ngunit natigil siya nang pumihit ang seradura ng pintuan. Parehong kumabog ang kanilang dibdib nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok to ng 3 tauhan ni Gian. Kumain daw muna kayo. Hawak ito ang 2 platong may lamang pagkain. Isipin nyo na lang huling hapunan nyo na to. Kung tutuusin ang swerte nyo dahil nagkaroon ng urgent na lakad si boss. Nang di sila umimik, bumaling ang lalaki sa kanyang mga kasama. Kalagan nyo ang mga yan? Sumunod tong bumaling sa mga bihag. At kayo naman, huwag nyo nang tatangkaing manlaban. Mas lalo lang kayo mapapahamak. Tumalima naman ang 2 nitong kasama upang kalagan sila. Tinimpi naman ni Glyza ang sarili lalo pat nakita niya may kasama pa ang 3 sa labas ng silid. Tara na, balikan na lang natin sila mamaya. Nagpatiunat to sa paghakbang palabas. Yung bodyguard muna ang asikasuhin natin.
Mas maigi kung tapusin na natin siya habang wala pa siyang malay. Kumabog ang dibdib ni Liza sa narinig. Nang tuluyang sumara ang pinto, puno ng pag-aalalang bumaling siya kay Shera. Shera, si Aljon. Lumapit sa kanya ang kaibigan niya at binigyan siya ng yakap. Sa ngayon wala tayong magagawa kundi manalig na magawang ipagtanggol ni Mr. Domingo ang kanyang sarili. Iligtas natin siya, Shera. Mabilis nilihis ni Liza ang kanyang bestida at kinala sa nakataling baril. Nanlaki naman ang mga mata ni Shera. Saan mo nakuha yan? It is my bodyguard's idea. Bago kami makarating dito, nagduda na siya. Then let's find a way para makalabas dito. Iika-ikang humakbang si Shera, tinungo ang maliit na bintana sa silid. Agad namang sumunod sa kanya si Liza. Nung dinalaki na dito, saan kayo dumaan? Usisa sa kanya ni Shera. Sa likod ng mansyon. Sa unang tingin parang malaking bodega na may mga silid. Pareho silang tumingkayad para sumilip sa bintana. Natanaw nila ang mga puno. Mukhang magubat ang malaking bahagi ng isa. Bumaling si Shera sa kanyang kaibigan. Kapag nakalabas tayo, kailangan nating tahakin ang daan papunta sa likod. Mas madali tayong makakapagtago sa gubat. Muli silang naglakad pabalik sa kanilang pwesto. What we need to do now is to plan for our escape. Nilatag na Shera ang plano niya sa kanyang kaibigan. Di naman napigilan ni Liza ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi naman siya mahinang klase ng babae kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Minsan na rin niyang nagawang pumatay. Ngunit nasa sitwasyon silang hindi kalkuladong sitwasyon. I know you can do it, Liza. I trained you before on how to protect yourself. I trust you. Kayang-kaya mong gawin yon? Lalo siya nagkaroon ng lakas ng loob. Dumating ang oras na kanilang hinihintay. Nang bumukas ang pinto ng silid, bumungad ang lalaking nagdala ng kanilang pagkain. At sadya yatang sinuswerte sila dahil wala itong kasama. Agad nanlaki ang mga mata nito na makita niyang mag-isa lamang si Shera sa harap ng pagkain hindi nagalaw. Nasaan ang kasama mo? Bago pa siya makahuma, mabilis siyang hinampas ng kahoy ni Liza sa likod. Napadukdok to sa sahig at daing na natamong sugat. Tara na, Shera. Agad namang kumakbang sa Shera patungo sa pinto kung saan naroon si Liza. Kumabog ang kanilang dibdib na makalabas sila ng silid. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila nang umalingaw ang malakas sa sigaw sa silid. Nakatakas sa mga bihag. Mabilis sinila ni Shera si Liza palayo sa lugar. Dito, magtago tayo dito, Liza. Hinila niya to patungo sa likod ng drum. Nakatakas sa mga bihag. Sapo-sapo ng lalaki ang kanyang tiyan. Gunggong, mga babae na nga lang yun at takasan ka pa? Mali ko bang makakahanap sila ng armas? At saka isa pa, hindi lang ako ang dapat ninyong sisihin. Kung sinamahan niyo sana ako para tingnan sila, hindi sana mangyayari to. Nagkatinginan lamang si Liza at Shera habang nakikinig sa pagtatalo. Tama na ang sisihan. Kumilos at tayo para maghanap. Talasan niyo mga mata ninyo, nandito lang ang mga yun. Siguradong hindi pa sila nakakalabas. Pigil hininga naman si Liza at Shera nang marinig nila ang papalapit na mga yabag. Wala sila dito? Narinig nilang sigaw ng isa. Nakita niyo ba sila dyan? Wala rin eh. Sigaw na isa pang tinig. Maingat na sumilip si Shera at mula sa kinaroroonan nila, matatanaw ang 5 kalalakihan. Pawang may mga baril ang mga to. Agad inihanda ni Shera ang hawak niyang baril. Kailangan natin silang mahanap kundi patay tayo kay boss nito. Diyan sa banda dyan, hindi pa natin nahahalughog dyan. Mabilis nagtago si Shera nang tumingin sa kinaroroonan nila ang mga tauhan ni Gian. Di nila maiwasan ang mabilis na pagkabog ng kanilang dibdib. Napangisi naman na isa sa mga kalalakihan na makita niya ang laylay ng bestida ni Liza. Sumenya siya sa isa niyang kasamahan. Agad ding napangisi ito. Wala silang sinayang na sandali at kagad tong humakbang papalapit sa drum. Huli kayo! Dumukwang siya upang gulatin ng dalawa, ngunit sa pagdukwang niya, mabilis nang napalo ni Shera ang hawakan ng baril sa noon nito. Sumirit din sa noon nito ang dugo. Agad naman siyang napadaing dahil sa sakit. Naging mabilis din ang kilos ni Liza at nagawa niyang bigyan ng malakas na hampas ng 2x2 na kahoy ang isa sa kanila. Agad din tong binaril ni Shera. Naalarma ang tatlo rin ng kasama, ngunit nagawang ma-hostage ni Shera ang lalaking pinalo niya ng baril. Sumunod kayo kung gusto niyong namatay ang kasamahan ninyo. Banta niya sa mga ito. Agad namang nagtago si Liza sa likod nila. Naalarma naman ang lalaki. Nanginig nitong tinaas ang kanyang mga kamay. Huwag kayo manlaban. Ibabahan ninyo ang mga baril ninyo. Lumabas ang malapot na butil ng pawis nito.
para siyang sasabog sa sobrang takot. Sinamantala naman iyon ni na Glyza at Shera. Habang nakatago naman sa likod ni na Shera si Glyza, ay humakbang sila ni Shera patungo sa malaking pinto. "Huwag kayong susunod," banta ni Shera sabay ng pagdiin niya ng baril sa sentido ng lalaki. Lalo namang pinagpawisan na malapat ang lalaki. "Makinig kayo sa kanya. Para siyang maiihi. Maliit na pagkakamali lamang maaari siyang mamatay." Nagpatuloy sa paghakbang paatras si Glyza at Shera. Nagpalitan naman ng makahulugang tingin ang tatlong lalaki. Matapos silang magtanguan, marahan silang kumilos upang ibaba ang kanilang mga baril. Ngunit bago ito tuluyang maibaba, kinalabit ng lalaking nasa gitna ang gatilyo. Tumama yon sa tiyan ng kasamahan nilang hawak ni Shera. Naging hudyat naman yon sa 2 pang tauhan ni Gian upang paulanan sina Shera ng bala. Lalo naman hinigpitan ni Shera ang pagkakahawak niya sa lalaki, kasabay ng pagganti niya ng putok sa mga lalaki. Sandali siyang bumaling sa kanyang kaibigan. "Tumakbo ka na, Glyza." Mabilis naman umiling si Glyza. "No, Shera, hindi kita iiwan." Muling nakipagpalitan ng putok si Shera. Nagawa nitong matamaan sa dibdib ang isa sa kanila. Na magtago sa nakatambak na kahoy ang mga lalaki, kaagad na silang kumilos palabas. Nang tuluyan silang makalabas ng malaking pinto, sa kanya tinulak ang naghihingalong lalaking hawak niya. "Hurry up, Glyza!" Wala silang sinayang na pagkakataon at agad silang tumakbo patungo sa gilid ng gusali. Sa kanilang pagliko may nasalubong silang 2 lalaki. Nanlaki ang mga mata nito. "Ang mga bihag!" Mabilis binaril ni Shera ang isa sa kanila, habang mabilis namang nahampas ni Glyza ang isa. Di pa nakontento sa Shera, binaril din niya ang lalaking hinampas ni Glyza. Na masiguro nilang walang buhay na ang dalaway, agad niyang kinuhang baril ng 2. "You will be needing this, Glyza." Pinahawak niya ito ang isang baril habang isa sinuksok sa kanyang pantalon. "Tara na!" Nagpatiuna sa Shera sa paghakbang. "Pero si Eljon, Shera, paano siya?" Agad namang napabaling si Shera sa kanya. "Kailangan na natin makalayo, Glyza. Hindi naman natin alam kung nasan si Mr. Domingo. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan, Shera. You have to understand that we're not superheroes, Glyza. Kailangan natin makaalis dito habang wala pa si Gian." Nakaramdam ng kirot sa puso si Glyza. Hindi na ba niya muling makikita ang kanyang bodyguard? "Tara na!" Nang hilahin ni Shera ang kanyang kamay, wala na siyang nagawa kundi magpatianod na lamang. Nakakailang hakbang pa lamang sila nang muli silang makasalubong ng grupo ng mga kalalakihan. Mabuti na lang agad nilang naagapan yon. Mabilis silang nakapagtago sa pader bago pa sila tamaan ng bala. Nakipagpalitan sila ng putok. Nagawa nilang makapagpatumba ng 5 kalalakihan. Ngunit nang muling kalabitin ni Glyza ang kanyang baril, hindi na yon pumutok. Tila nang niyo ang kanyang dibdib, lalo na't ang pagbuhos din ng bala ng isa pang baril ni Shera. "Just stay there, Glyza. Huwag kang lalabas," bilin sa kanya ni Shera. Napatango na lamang siya at nanatiling nakakubli. Agad naman lumabas sa pinagtataguan si Shera at nakipagpalitan ng putok. Mundi kantong tamaan ng bala, ngunit nagawa nitong maghahanap ng bagong pagkukublian. "Paputukan ninyo!" Muli, pinaulanan ng bala ng mga kalalakihan ang kanyang pinagkukubliang pader. Nang sandaling tumigil ang mga to, sumilip siya upang gumanti ng putok. Ngunit nang kalabitin niyang gatilyo, walang lumabas na bala sa kanyang baril. Tila na nayo ang kanyang lalamunan. Muli siyang bumalik sa pagkukubli. Napatawa naman ang isa sa mga kalalakihan. "Wala na kayong bala. Paano ba yan?" "Talo na kayo." Makahulugang bumaling ang lalaki sa kanyang kasamahan. Marahan itong itinago ang kanyang ulo na tila ba nagsasabi na puntahan nito at pinagtataguan ni Shera. Agad namang kumilos ang kasama nito patungo doon. Na makalapit ang mga to, mabilis siyang nabigyan ni Shera ng sipa. Tumilapon ang hawak na baril ng isa. Bago pa to makahumay, mabilis tong nasipa ni Shera sa tiyan. Hindi pa nakontento doon ang dalaga. Mabilis niyang didampot ang malaking bato at 2 ulit na pinakpok ang ulo ng lalaki. "Bobo!" Galit na kinasa ng isa nilang kasama ang baril. Agad niyang itinutok sa direksyon ni Shera. "Kumilos ka kung gusto mong. Pasabugin kong ulo mo, babae." Mariin na lang nagdaite ng mga labi si Shera. Wala siya nagawa kundi bitawan na lamang ang bato. Marahang tinaas ang kanyang kamay, tanda ng pagsuko. Kasabay ang unti-unti niyang pagtayo. "Huwag ka nang manlaban pa, miss. Hindi ka rin naman magtatagumpay na makaalis sa islang to." Di umimik si Shera, ngunit lihim na nagitgit ang kanyang kalooban.
Alam kong narinig mo kami, Miss Isabel. Lumabas ka dyan kung ayaw mong mapahamak ang babaeng to. No, Glyza, huwag kang lalabas. Mabilis na kontra ni Shera. Tumahimik ka. Lalo nitong tinutok ang baril kay Shera. Lalo naman nakaramdam ng takot si Glyza. Lalabas ako. Huwag mo lang siyang sasaktan. Nagtaas ang palad ni Glyza kasabay ng paglabas niya sa kanyang pinagtataguan. Di niya kakayanin kapag may nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. Ngumisi naman ang labi ng lalaki. Umangat ang kamay at tinutok nito ang baril kay Glyza. Ngunit bago pa nito magawang kalabitin ang gatilyo, nagawa siyang masiko ni Shera. Nang tuluyang mahawakan ang kamay ng lalaki, pinilipit nito ang kamay dahilan upang mabitawan nito ang baril. Kitang-kitang pangiwi nito dahil sa sakit, ngunit pinilit nitong manlaban. Nagawa nitong tuhulin si Shera sa pag-ilag ng babae, nagawa nitong makawala. Sumugod to ng sipa at suntok. Nagawang mailagan niya ni Shera ngunit nang muli siya nitong sipain, nagawa siya nitong matamaan dahilan upang matumba ang babae. Kumilos naman si Glyza upang damputin ang baril ng kasamahan ng lalaki, ngunit nagawa siyang maunahan ng lalaki. Nagawa nitong makakuha ng 2 baril at mabilis itong naitugtok sa kanilang dalawa ang baril. Tila naman tumigil ang ikot ng mundo ni Glyza at Shera. Katapusan niyo na. Ngunit bago pa mapotok ng lalaki ang gatilyo, mayroong humampas sa likod nito. Tila naman sumikdo ang puso ni Glyza na makita niya kung sino nagdigtas sa kanya. Eljon! May bahid ng dugo sa noo ng lalaki at may gasgas ang gilid ng labi nito. Mukha na palaban din to. Tara na, dito tayo. Mabilis ni Elias sinawakan at hinila ang kamay ng modelo. Nagawa namang tumayo ni Shera at sumunod sa kanila. Nakailang hakbang na sila palayo na magdesisyon siyang bumitaw sa pagkakahawak ng kanyang bodyguard. Bigla kasi siyang nailang lalo pat naroon ang kanyang kaibigan. Sandali naman siyang binilingan ni Elias dahil sa kanyang ginawa, ngunit nang makita niyang lumingon si Glyza kay Shera, hindi na lamang siya umimik. Hinawakan naman ni Glyza ang kamay ng kanyang kaibigan. Makakaligtas tayong 3, Shera. Para siyang maluluha. Pagkatapos ito, makakamit ko ng hustisya. Pinisal naman ni Shera ang kanyang kamay bilang tugon. Akala niyo ba matatakasan niyo kami? Nang lumingon sila sa pinagmula ng tinig, bumungad sa kanila ang grupo ng kalalakihan. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril at tila tumigil ang ikot ng mundo ni Glyza nang bumitaw si Shera sa pagkakahawak sa kanya. Automatiko siyang napalingon sa babae, ngunit tila nawalan siya ng kulay na makita niyang natumba ang babae. Lumabas ang dugo sa labi nito. Unti-unti pumikit ang mata nito at kasabay ng unti-unti nitong pagkahulog sa tubig. Shera! Balikan natin si Shera! Lumuluhang lumingon si Glyza sa kanilang pinanggalingan, ngunit lalo lang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Elias. Hindi pwede, Isabel. Pareho tayong mapapahamak pag binalikan natin siya. Pero, face the reality, Isabel. Wala na si Miss Calve. Nakita mo naman ang nangyari, di ba? Malabong makaligtas pa siya. Napahagulhol na lamang si Glyza. Para siyang binagsakan ng langit. Hindi. Umiling-iling siya. Hindi yun nangyari, buhay si Shera. Siya mismo nagsabi makakalabas kami ng buhay sa islang to. Hindi niya pwedeng bawiin yon. Isabel, tama na. Nakita mo naman ang nangyari. Ang tayong magagawa natin ngayon, bigyan ng hustisya si Miss Calve. At kung gusto mong makamit ang hustisya, we need to be alive. Umawang ang labi ni Glyza, ngunit natigil siya nang marinig nila ang sigaw. Nandun sila. Nang tumingin sina Elias sa pinagmula ng tinig, kitang-kita nila ang mga tauhan ni Gian. Tara na, kailangan na natin makalayo. Mabilis sinila ni Elias ang modelo. Kahit tila nadurog ang puso niya, nagpahina na lamang si Glyza sa kanyang bodyguard. Paulanan sila ng bala. Mas mabuting mamatay na sila kaysa matakasan nila tayo. Nagsimulang nagpaputok ng baril ang mga lalaki. Napayuko na lamang si Glyza at Elias nang marinig nila ang putok. Dito tayo, Isabel. Mabilis niyang hinila paliko ang dalaga. Di na nila namalayan kung gaano sila katagal tumakbo. Ngunit ang paghangos nila ay natigil na makarating sila sa ilog. Dalian nyo, mga gunggong. Nang marinig nila ang tinig, hindi na nagdalawang isip si Elias. Kailangan nating lumusong sa ilog. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dinaanan natin.